Oo. Isa po dyan sa napagbigyan ng ganyang tsansa ay ang Social Watch Philippines. Nasa linya po natin si Mr. Alce Kitalig. Siya naman ay Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines. Magandang umaga po, Sir Alce. Kami po si Weng and Weng dito sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning po, Double Wing. Good morning po sa inyo, sa inyong mga tagapagilig at panood. Magandang sa oras. umaga, sir. Kayo po ba ay satisfied o nasisiyahan na doon sa nakita ninyong latag ng 2026 budget o meron pa kayong nakikitang questionable po dito? Apo, marami po kami nakikita pa rin na questionable na budget no, na pinasa ng inaprubahan ng BICAM. Actually po, kung titingnan po nga natin, lalo-lalo na yung mga hard and soft infrastructure projects na pwede natin actually tawagin na pork barrel allocation, ay nandyan pa rin. Mhm. Actually, iba nga, titinaas pa. Actually, ang maganda nga sa medyo mas later yung version ng Senado. Pero yun nga po, halimbawa, doon po sa program of operations, tinakyat pa po nila yan, 143 million. Tapos yung sa medical assistance to indigent patients, no, o Sir financially Alce? incapacitated patients. Sir Alce, Sir Alce, sandali na po. Dahil Ayusin lang na namin kami ang kasi linya. nagro-robot yung dating po ninyo sa ere. Sayang Oo. yung magandang mga paliwanag. Kailangan nating maipaliwanag, marinig ng taong bayan yung magandang detalye sinasabi niya dahil sila yung nagbantay, Weng, doon sa proseso ng budget. Pero mukhang sa paunang mga sinabi ay medyo meron pa rin daw nakikita sila. Questionable. Medyo Meron daw questionable. sinasabi pa Oo. silang yung mga hard and soft Oo, ng mga infrastructure, allocations, infra. Oo, ng mga projects. Pwede pang ituring na Oo. pork barrel. Di ba? Sige. Alright. Okay na? Balikan natin si Sir Alce Kitalig. Sir Alce, good morning. Good morning po Ayan muli, po. Ayun. Double Wing. Yes May po. sinasabi Ma'am po Prisca, kayo yes. na pwede pang ituring na pork barrel sa ilalim po ng 2026 budget. Go ahead, sir. Yes po, yun nga po, yung mga both hard and soft na infrastructure at saka mga soft pork, no, soft pork to ay maaari pa rin matawag po yan na pork barrel. Halimbawa po, no, yung mga allocation po dito sa farm to market roads, no, yun pong sa MAIPIF, no, yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Tapos po yung sa tupad, no? Tsaka po sa yung tulong-dunong program ay actually intact pa rin, no? At inaprubahan pa rin po 'yan ng Bicameral Conference Committee. At yung pong ang program of operations actually po ay pa rin, no? Inakyat pa rin nila yan actually dun sa 243 billion. So inaffirm nila yung version ng Congress o ng Kongreso. Tapos po yung mga IPIF nga, mas tumaas pa nga actually sa version, both ng versions ng House and Senate, naging 51 billion pa. So yun po yung mga medyo may mga red flags pa tayo nakikita sa BICAM approved, no, na budget, no, for 2026. Hindi ba hindi kayo naging kontento sa mga, siguro, siyempre may mga paliwanag yan eh. Sasabihin ito Opo. po ay para sa welfare ng mas marami pang mga benepisyaryo na pwedeng mabigyan ng tulong. Kunyari, yung nabanggit nyo yung MyFIF. Ito yung Opo. tulong medical assistance yan eh. Opo. Sa amin po kasi, dapat po yan po ay nasa PhilHealth na po dapat yung budget. Although, sa naman, credit naman ng BICAM ay inakyat po nila yan na 16.5 billion, kaya po naging 69.7 billion yung budget, no, para sa sa premium subsidy po para sa mga indirect contributors ng PhilHealth. Pero kasi sa amin po kasi actually sang-ayon sa batas sa Universal Healthcare Law, dapat ang single payer lamang, no, na ahensya yung magbabayad ng premium o ng health insurance at yun po yung PhilHealth. Opo. Oo. At hindi na dapat meron pang separate na mekanismo tulad ng MAIPIF. Sir Arce, bakit sa pangkalahatan, bakit yung inisa-isa niyo po mga projects or allocations sa ilalim ng 2026 budget ay tinuturing yung red flag? Ano ang kulang o sobra sa pagkakalatag po ng budget na ito para maging red flag sa inyo? Actually, kung mapapansin po ninyo dun sa ating pambansang budget nga na pinasa ngayon din ng kasi nga po, for the longest time actually, itong mga programa po na ito ay talagang mayroon talagang either mayroong intervention, no, ang mga legislators na nababalita. O kaya naman po ay andun pa rin yung intervention nila, no, o interference po nila
kahit na sabihin natin na sa papel ay ano no, ay wala, ay dapat wala na talaga dapat sila Or may pagbabawal intervention. na, oo. Opo, dahil dun po dun sa PDAP decision nga ng Supreme Court. Mm. Kaya lang kasi nangyayari po kasi nawawala ng paper trail. Mhm. Ibig po sabihin, imbis na dapat ay nakikita, nagiging transparent at accountable po dun sa pondo na nagagastos at kung si kaninong legislator na ano po yan, no, na i-attribute, ay hindi na po nangyayari po iyon, no? So- Especially ngayon nga na ang ginagawa nga po ay kahit na merong legislative intervention ay tinatago po 'yun sa mga ano, sa mga direktiba ng mga ahensya. Alam natin na hindi na pwedeng baguhin na ehekutibo yung latag ng budget kasi Yes, tama nakabalik po na yan. ito sa nakalusot na ito sa BICAM. BICAM. Pero Tama po yan. meron ba kayong hinahangad na maivito ni Pangulong Bongbong Marcos sa budget? Opo, yun nga po. Actually, meron pang isa actually na ano na budget item, no, na talagang talagang binulot nila, no, talagang pinalobo nila ay yung financial assistance to local government units. From 9 billion ginawa nilang 37 billion at yung growth equity fund na 1 billion to 11 billion. Yun nga po, either gamitin ng pangulo yung kanilang line item veto, no, o kaya medyo na gano'n. Hello? Go ahead, Opo, sir. Go ahead go. po. Abay, static lang. Oh. Pero yun po, yun nga, ang pinapapalawangan po namin ay syempre, sana po i-line item veto ng presidente, yung maipif, no, number one, ano. And tapos po, dun po sa, kasi meron din kasi isa pang provision, yung conditional implementation provision, kung saan ay pwede i-withhold, no, ng executive yung pag-implement ng mga programa na clearly ay pork barrel allocations. Oho. So yung mga yan, halimbawa po yung kasi inabanggit po na 8.9 billion na farm to market roads na gustong i-swap ng yung mga last minute, kung matatandaan po yung sa BICAM, may mga last minute o 11th hour na mga adjustments na nire-request ang mga ahensya. Tulad na po sa farm to market roads na 8.9 billion, yung IX, no, assistance to indigent assistance to individuals in crisis situations sa DSWD, bilang 63 billion. So yung mga ganun po ay maaari pong yung humihigit doon sa request ng mga ahensya. Initial request po yung National Expenditure Program, yung proposed budget na transmit ng executive sa Congress. So, yung above po doon, yun po yung pwedeng conditional implementation. So, yun sa DOLE tupad, no? And then, halimbawa po, yun po yung mga pwede nating conditional implementation. Although sinasabi po ng, like ni Senator Gatchalian kanina at the rest ng ibang miyembro po ng BICAM, naging mas mahigpit na yung mga panuntunan sa paggamit ng mga Yes. pondo na nabanggit ninyo. Katulad halimbawa sa MAIFIP, yan ay tinanggalan na ng papel ang mga mambabatas, wala nang pwedeng GL na ibigay ang mga mambabatas dyan. Dahil 80% niyan mapupunta sa government hospitals, 20% mapupunta sa private hospitals. Yun pong ganong klase ng mga bagong panuntunan, hindi pa po yung sapat, Sir Alce. Apo. Yun na po inaabangan namin actually yung yung special provisions, no, ukol sa sinasabi nilang anti-EPAL na provision for the MAIPIF, no. Ang nakikita pa rin kasi namin problema diyan, kahit na kumbaga ay ilalagay na sa DOH, no, at wala nang ilalagay na na intervention or interference para sa at least sa dokumento sa provision ng either sa policy or sa sa budget, ay yun nga sinasabi ko kanina, yung kakulangan ng paper trail. Kasi nga po, dahil nagiging sikreto na yung iba, ay sasabihin, may manarinig kasi kami sa ground, halimbawa, na meron pa rin nangyayaring mga mga interference or intervention So ng mga dapat legislator. totally walang endorsement mula sa Correct. kahit sinong mambabatas ito. Opo, Local man or national. Sinasabi na po namin nga actually na yung universal healthcare law, sinasabi po doon na dapat nasa PhilHealth yung pagbabayad ng premium. Yung pagbabayad ng mga health services ay dapat nasa PhilHealth po
po yan. Mhm. Oo. Alright. At saka So, ang yun po problema yung dyan, ano po namin. Panghuli ang problema ko dyan, wala ko kasing parusa pa na nakalaan sa mga, di ba, yung Oo. mga aabuso dyan sa susunod na Totoo mga yan. Opo. EEPAL. Yeah. Apo, actually sinasabi ng mga ano diyan sa BICAM din, sinasabi na kasi wala pa ito pa rin yung sistema natin sa ngayon, may MAIPIF nandiyan pa din. Mm. Tapos syempre medyo hindi pa rin talaga maayos ang sistema sa PhilHealth, no? In terms of governance, no? So pero yung sinasabi po namin na kung talagang may political will na talagang tanggalin yung pork, no? Sa budget, dapat simulan na nila talaga patanggalin na talaga yung ano. Kasi sa totoo lang, kung titingnan naman natin, kaya nasabi natin tanggalin na may mga anti-EPAL provisions pa rin silang ilagay. Pero yung konsepto, yung aspekto ng utang na loob, Oo. no? Yun ang hindi hindi madaling tanggalin yun. Oh, Kasi ugali ng kumbaga, Pilipino halimbawa, yan eh. naka-allocate, Oo. may allocables pa rin, di ba? So, Yes. merong portion ng budget na naka-allocate dun sa congressman o senador. Kahit nasabihin natin na hindi na siya nangingialam in terms of guarantee letters, Oo. ay sa kanya pa rin nakalodge kasi dapat. Yun. Sa kanya pa rin nakalodge yung portion na yun na allocation nung MAIPIF halimbawa. So, yun. Kumbaga po, especially kung sana wala nang mangyayari pagpipila sa mga opisina ng mga legislators, no? Oo. Pero kasi ang babahala namin ay pipila pa rin ng mga ating mga kababayan. Oo. Normal yun eh. Either Nagpupunta sa DOH ba yan o senators. sa mga ano, Yes, oo. So, mga meron pa hospital. rin, may political patronage pa rin. Oo. Iiral pa rin yan. Opo, yun po yung kinakababahala pa rin namin. Okay. At yun nga po, meron naman kasi sistema sa PhilHealth na diretso na. Pupunta lang kayo sa ospital, hindi nyo naalalahanin yung mga bill ninyo. Isa pa, yun po yung ideal, no? Hindi na alalahanin ng mga kababayan yung mga bill nila at pupunta lang sila sa ospital para magpa-check up, magpagamot at magpagaling. Yan po yung Yes. idea ng zero Ideal, balance yun billing. talaga. So let's hope na yan ay Yes. ma-implement na maayos. Ano man ang ospital na pupunta nila, Correct. wala nang Alright. aalalahanin. Apo, ang problema lang po kasi binigyan nga ng Senado, di nga namin alam kung may i-approve pa ng BICAM ng 1 billion yung zero balance billing, no. Yun nga, pero ang nangyari po kasi doon ay itinaas nila yung budget ng MAIPIF na 51 billion. Imbis na dapat na lang inilagay doon sa line item na yon ng zero balance billing under DOH yun eh. Okay, So, sige. Sir Alce, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you. Salamat sa oras. Salamat po, maraming salamat. Good morning. Thank you. Good morning. Good morning. Mga Nakausap kapuso, natin. si Mr. Alce Kitalig, siya ang Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines.